Magandang gabi. Umupo o humiga ng komportable at maghanda sa isang paglalakbay patungo sa pinakadulo ng mundong alam natin. Nakatitig na ba kayo sa kalangitan sa gabi at naitanong sa sarili, ano kaya ang nasa likod ng huling bituin na nakikita natin? Ano ang nagtatago sa likod ng event horizon ng ating universo? Karamihan sa atin, ang naiisip ay walang katapusang kawalan o marahil ang pagpapatuloy lamang ng parehong tanawin, mga galaxy, bituin at nebula na pantay-pantay na nakakalat hanggang sa kawalang hanggan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa pinakadulo ng nakikita nating kosmos, sa lugar na inaasahang pantay-pantay at madaling hulaan ng lahat, may natuklasan ang mga siyentista. Isang bagay na napakalaki, kaya't ang simpleng pag-iral nito ay sumisira sa lahat ng ating pangunahing ideya tungkol sa istruktura ng universo. Ito ay isang istruktura na, batay sa pinakamahusay nating mga teorya, ay hindi talaga dapat umiral. Ang ating sleep lecture ngayong gabi ay nakatuon sa mismong halimaw ng kalawakan na ito. Maglalakbay tayo ng 10 bilyong light years mula sa daigdig para tingnan ang Hercules Corona Borealis Great Wall, isang anomalya na nagtutulak sa mga astropisiko sa buong mundo na muling isaalang-alang ang mismong pundasyon ng kosmolohiya. Humanda kayong malaman kung paano natuklasan ang hindi kapanipaniwalang bagay na ito. Bakit nito pinagdududahan ang lahat ng alam natin tungkol sa universo? At anong mga kamangha-manghang teorya ang sumusubok na ipaliwanag ang kalikasan nito? Ito ang kwento kung paanong ang isang sulyap sa kalaliman ng kosmos ay kayang baguhin ang lahat. Bago tayo magsimula sa ating paglalakbay patungo sa pinakamahiwagang istruktura sa universo, gumawa muna tayo ng mapa. Kailangan nating intindihin kung anong klasing mundo ang tinitirhan natin ayon sa modernong siyensya. Ang universo ay malawak, halos hindi maunawaan, ngunit may isang napakahalagang prinsipyo ang mga siyentista na tumutulong sa kanila na gabayan sila. Ito ang tinatawag na cosmological principle. Pakinggan, mukhang komplikado, pero simple lang ang punto nito. Sinasabi ng prinsipyong ito na kung titingnan natin ang universo sa malalaking saklaw, halos pareho ang hitsura nito sa lahat ng direksyon at sa bawat punto. Sa madaling salita, ito ay homogeneous, pantay-pantay, at isotropic, pareho sa lahat ng dako. Walang espesyal na sentro o namumukod tanging gilid. Saan man kayo magpunta, sa bilyon-bilyong light years, pareho ang pangkalahatang tanawin, mga kumpol ng galaksi na pinaghihiwalay ng malalaking kawalan. Isipin ang isang espongha. Sa malapitan, makikita ninyo ang komplikadong istruktura ng mga dingding at mga butas. Ngunit sa malayo, mukha itong isang pantay na material. Ganyan inilarawan ng mga siyentista ang ating universo sa pinakamalaking sukatan. Ang ideyang ito ang pundasyon ng halos lahat ng ating modelo ng kosmolohiya, kasama na ang teorya ng Big Bang. Sa matagal na panahon, kinumpirma ng lahat ng obserbasyon ang prinsipyong ito. Nakakita ang mga astronomo ng malalaking istruktura tulad ng mga supercluster na bumubuo sa cosmic web, ngunit pinaniniwalaan na may limitasyon ang kanilang laki. Ang limitasyong ito, batay sa mga kalkulasyon, ay humigit kumulang 1.2 bilyong light years. Ang anumang istruktura na mas malaki pa rito ay hindi na sana nabuo sa loob ng 13.8 bilyong taon ng pag-iral ng universo. Ito ay isang matibay na batas, isang hangganan na hindi inabot ng kaisipang siyentipiko. At sa gitna ng mundong ito, kung saan naghahari ang kaayusan at pagiging pantay-pantay, doon lumitaw ang ating pangunahing bida. Isang istruktura na, sa pamamagitan ng pag-iral nito,
ay parang nagpapatawa sa mismong limitasyong ito. Ang paglalakbay natin patungo sa pinakamalaking misteryo ng kalawakan ay hindi nagsisimula sa malalakas na teleskopyo na nakatitig sa dilim. Nagsisimula ito sa pinakamabangis at pinakamaliwanag na pangyayari sa universo, ang mga gamma ray burst, GRB. Isipin mo ang isang dambuhalang bituin na mas mabigat pa sa ating araw na naubos na ang gasolina. Ito ay biglang bumabagsak, collapses, dahil sa sarili nitong grabidad at sa isang iglap sumasabog ito ng may hindi masusukat na lakas. Sa loob lang ng ilang segundo, naglalabas ito ng enerhiya na katumbas ng ibibigay ng araw natin sa loob ng buong 10 bilyong taon ng buhay nito. Ang nakakasilaw na sinag ng gamma radiation na ito ay tumatago sa kalawakan, naglalakbay ng bilyon-bilyong taon bago makarating sa ating mga detektor dito sa daigdig. Ang mga pangyayaring ito na tinatawag na gamma ray bursts, ang pinakamaliwanag na electromagnetic phenomena na alam ng tao. Napakalakas nila, kaya nakikita natin sila mula sa pinakadulo ng universo na ating naoobserbahan. Para sa mga astronomo, nagsisilbi silang parang mga cosmic lighthouse or parola. Sa pag-aaral ng mga ito, makakatingin tayo sa nakaraan at makikita natin kung ano ang itsura ng universo noong mas bata pa ito. Noong unang bahagi ng 2000s, maraming space observatory tulad ng NASA satellite na SWIFT at ang Italian-Dutch satellite na BeppoSat ang walang tigil na nag-i-scan sa kalangitan na itinatala ang mga malalayong pagsabog na ito. Ang pangunahing layunin nila ay pag-aralan ang mga pagsabog mismo, ang sanhi at epekto ng mga ito. Ngunit nagpasya ang isang grupo ng mga astronomo na pinamumunuan ni Istvan Horvat mula sa National University of Public Service sa Budapest na gamitin ang datos na ito para sa ibang layunin. Simple lang ang ideya nila, pero henyo, kung ang mga gamma ray burst ay nangyayari kapag namamatay ang dambuhalang bituin at ang mga dambuhalang bituin ay ipinanganak sa mga galaxy, kung gayon, sa pamamagitan ng paggawa ng mapping ng distribusyon ng GRB, makakagawa tayo ng mapa ng distribusyon ng matter sa pinakamalalayong bahagi ng universo. Sinimulan nilang kolektahin ang datos na parang mga cosmic cartographer na tinatala ang bawat pagsabog sa isang three-dimensional saka na mapa ng kalangitan. Bawat GRB ay isang tuldok na nagpapahiwatig ng presensya ng isang malayong galaxy. Taon-taon, mas nagiging detalyado ang mapa nila. Inaasahan nilang makita ang inihula ng prinsipyong kosmolohikal, isang pantay at random na distribusyon ng mga tuldok sa buong kalawakan. Ngunit habang parami ang nakokolektang datos, may napansin silang kakaiba. Sa isang partikular na rehiyon ng kalangitan patungo sa mga constellation ng Hercules at Corona Borealis, nagsimulang magkumpol-kumpol ang mga tuldok. Hindi ito mukhang aksidente. Ang mga pagsabog ay nakahanay sa isang napakalaking arc o arko na sumasakop sa napakalaking bahagi ng kalangitan. Sa simula, nag-aalinlangan sila. Baka error lang ito sa datos o sistematikong pagkakamali ng mga instrumento. Chinek nila ng paulit-ulit ang mga kalkulasyon, inanalisa ang trabaho ng mga teleskopyo, at naghanap ng anumang posibleng teknikal na sanhi ng anomaliyang ito. Ngunit habang mas marami silang datos na sinusuri, mas nagiging malinaw ang imahe. Hindi nawawala ang anomaliya. Sa halip, lalo itong nagiging statistically significant. Doon, mga 10 bilyong light years ang layo mula sa atin sa universo na mas bata pa noon, ay mayroong napakalaking kumpol ng matter na hindi dapat naroroon. Ito ang unang pahiwatig ng isang pagtuklas na yayanig sa pundasyon ng modernong kosmolohiya at magdudulot
ng pag-aalinlangan kung gaano nga ba talaga natin kakilala ang ating universo. Kaya, ano nga bang talagang natuklasan ng grupo ni Istvan Horvat sa kanilang mapa ng mga gamma ray burst? Isipin ninyo na nakatingin kayo sa kalangitan sa gabi. Mukha itong bilog or parang isang sphere. Pero sa totoo lang, ito ay bintana sa three-dimensional na espasyo at mas mahalaga, bintana sa nakaraan. Ang liwanag mula sa napakalayong mga bagay ay umaabot sa atin ng bilyon-bilyong taon. Ang rehiyon na umakit sa pansin ng mga siyentista ay sumasaklaw sa napakalaking bahagi ng kalangitan. Sa simula, ito ay simpleng 14 na gamma ray burst na halos magkakatulad ang distansya mula sa atin, 9 hanggang 10 bilyong light years, at nagkumpul-kumpol sa iisang rehiyon. Ipinakita ng statistical analysis na napakaliit ng posibilidad na ang kumpol na ito ay nagkataon lamang, mas mababa pa sa 0.01%. Kahit ito pa lang ay nakakaintriga na. Pero ang tunay na kalaking problema nito para sa standard cosmology ay naging malinaw lang ng tantiyahin ng mga siyentista ang sukat ng estrukturang ito. Ito ay umaabot sa haba na halos 10 bilyong light years. Sandali tayong huminto at subukan nating arukin ang bilang na iyan. Ang sarili nating kalawakan, ang Milky Way, ay may lapad na humigit kumulang 100,000 light years. Ang distansya sa pinakamalapit nating malaking kalawakan, ang Andromeda, ay 2.5 milyong light years. Ang pinakamalaking istruktura na kilala natin bago ito, ang Sloan Great Wall, ay may haba na halos 1.4 bilyong light years at itinuturing na itong dambuhala. Pero ang bagong istruktura ay halos 7 beses na mas malaki. Napakalaki nito. Naaabutin ng 10 bilyong taon ang liwanag upang tawirin ito mula sa isang dulo patungo sa kabilang dulo. Ito ay halos kasing edad na ng mismong universo na tinatayang 8 bilyong taon. Kung naglalakbay ka sa bilis ng liwanag at nagsimula ka sa isang dulo nito noong nangyari ang Big Bang, hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nararating ang kabilang dulo. Ang estrukturang ito ay sumasakop sa higit sa 10% ng diameter ng buong observable universe. Isipin mo ang isang mapa ng mundo. Ngayon, ilarawan mo ang isang bansa na kumukuha ng ikasampung bahagi ng kabuuang ibabaw ng daigdig. Hindi lang ito bansa. Ito ay isang buong kontinente na walang sino man ang naghinala na umiiral. Pinangalanan ng mga siyentista ang kanilang natuklasan bilang Hercules Corona Borealis Great Wall, batay sa pangalan ng mga konstelasyon kung saan ito nakikita. Hindi ito literal na solidong pader. Sa halip, ito ay isang dambuhalang filament o sinulid sa cosmic web, isang A-complex na pinagsama ng grabidad, binubuo ng mga supercluster ng kalawakan, gas, at malamang ng dark matter. Nakikita lang natin ang pinakamaliwanag na bahagi nito, ang mga kalawakan kung saan naganap ang mga gamma ray burst. Pero ang mga puntong iyon, parang mga taluktok ng iceberg, ay nagpapahiwatig na mayroong mas malaki at mas malawak na bagay na nakatago sa kaibuturan ng kalawakan. Ang pagkakadiskubre sa estrukturang ito ay parang nangyari na lang na ang mga sinaunang cartographer na nagdidibuho ng mundo na may mga dragon sa gilid ay bigla na lang nakatuklas ng isang buong bagong mundo sa likod ng mga gilid na iyon. Isang mundong hindi akma sa anumang ideya nila tungkol sa heograpiya. Hindi lang ito bagong detalye sa mapa ng universo. Ito ay isang detalyeng nagpipilit na itapon ang mismong mapa at simulan itong idibuho muli sa isang blankong papel habang nagtatanong tayo kung anong mga nakakagulat na dambuhala pa ang nakatago
sa hindi pa natutuklasang karagatan ng kalawakan. Kaya, bakit ba nagdudulot ng napakalaking problema sa agham ang pagkakaroon ng Great Wall ng Hercules Corona Borealis? Para maintindihan natin yan, kailangan nating balikan ang prinsipyong kosmolohikal na napag-usapan na natin. Ang prinsipyong ito na tumutukoy sa pagiging homogeneous at isotropic or pagiging magkakatulad at pare-pareho ng kalawakan ay hindi lang basta magandang ideyang pilosopikil. Ito ang fundamental na batong pinagtayuan ng buong gusali ng modernong kosmolohiya. Nakalakip ito sa mga equation ng pangkalahatang teorya ng relatibidad, General Theory of Relativity, ni Einstein, na siyang naglalarawan kung paano nag-evolve ang universo. Ayon sa mga equation na ito at sa Big Bang Theory, nagsimula ang universo sa sobrang init at siksik na kalagayan. Sa unang mga sandali pagkatapos ng pagsabog, mayroon ng maliliit na quantum fluctuations, mga mikroskopikong pagkakaiba sa density. Sa paglipas ng panahon, habang lumalawak at lumalamig ang universo, sinimulan ng palakasin ng grabidad ang mga fluctuations na ito. Sa mga lugar na medyo mas mataas ang density, nagsimula ng magtipon ang materya na siyang bumuo sa binhi ng mga susunod na kalawakan at kumpul. Sa mga lugar naman na medyo mababa ang density, nabuo ang mga voids o mga butas. Maihahalin tulad ito sa pagdikit-dikit ng mga patak ng tubig sa isang nababahaw na salamin na bumubuo ng mas malalaking patak. At sa pa, ang mga computer simulation na gumagamit ng modelong ito ay perpektong ginagaya ang nakikita nating larawan ng universo, isang cosmic web na binubuo ng mga sinulid at dingding na pumapalibot sa malalaking butas. Pero may isang mahalagang limitasyon ang mga simulation na ito. Ang bilis kung paano lumalaki ang mga estrukturang ito ay limitado ng bilis ng liwanag at ng bilis ng paglawak ng universo. Sa loob ng 13 at 8 bilyong taon, 13.8 bilyong taon, pisikal na imposible na mabuo ang estrukturang mas malaki pa sa halos 1 at 2.10 bilyong light years, 1.2 bilyong taong liwanag. Ang impormasyon tungkol sa gravitasyonal na hatak mula sa isang dulo ng gayong higanting estruktura ay hindi pa sana nakakarating sa kabilang dulo para mabuo silang magkakasama. Ito ang theoretical na limitasyon na tinatawag na hangganan ng kadakilaan o end of greatness. Inakala na sa mga sukat na hihigit pa rito, ang universo ay dapat maging makinis at magkakatulad, parang isang malaking piraso ng espongha na tiningnan mula sa malayo. Ngayon, isipin mo, ang Great Wall ng Hercules Corona Borealis sa laki nitong 10 bilyong light years ay biglang sumasalungat sa eleganting larawang ito. Ito ay 7 o 8 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking sukat na pinapayagan ng teorya. Para itong nakahanap ka ng isang puno sa lupa na may taas na 10 kilometro or isang hayop na may bigat na 1 milyong tonelada. Hindi lang ito basta anomalya. Ito ay direkta at malaking paglabag sa isang fundamental na prinsipyo. Ang pag-iral nito ay nangangahulugang alinman sa ang ating mga ideya kung paano nabuo ang mga estruktura pagkatapos ng Big Bang ay mali sa pinakapuno nito, o ang mismong Big Bang Theory at ang prinsipyong kosmolohikal ay kailangang baguhin at suriing muli. Ito ay isang hamon na ipinukol sa buong modernong kosmolohiya. Kung totoo ang wall na ito, ibig sabihin may mga proseso na nagaganap o nangyari sa universo na hindi natin lubos na nauunawaan. Maaaring hindi pala ganoon kapantay ang distribusyon ng materya sa maagang universo. O baka may mga kakaibang mekanismo na nagpahintulot sa mga estruktura na lumaki ng mas mabilis. Lahat ay nagiging questionable. Mula sa pag-unawa natin sa grabidad hanggang sa ating pananaw
sa mga pinakaunang segundo matapos isilang ang universo. Ang Great Wall ay hindi lang basta isang bagay. Ito ay isang tanong na tinanong ng universo sa sarili nito. At ang sagot dito ay maaaring magpabago sa pananaw natin sa mundo. Nang makaharap ang ganitong nakakagulat na pagtuklas, natural lang na tumugon ang scientific community ng may matinding skeptisismo. Sa agham, ang mga pambihirang pahayag ay nangangailangan din ng pambihira at matibay na ebidensya. Ang ideya na mayroon talagang istruktura na 10 bilyong light years ang laki ay sobrang radikal. Kaya, ang unang hakbang ay tiyakin na naalis na ang lahat ng posibleng pagkakamali at ang mga alternatibong paliwanag na hindi masyadong ekstraordinaryo. Ang pangunahing pinagmulaan ng pagdududa ay nakaugnay sa method ng pagtuklas. Dapat tandaan na ang dambuhalang wall ay hindi natagpuan sa pamamagitan ng direktang pag-obserba sa mga galaxy, kundi sa distribusyon ng mga gamma ray burst, GRBs. Ang GRBs ay mga bihira at random na pangyayari. Nakikita lang natin ang mga naganap sa mga galaxy na nasa direksyon ng ating paningin at tanging ang mga may relativistic jets na eksaktong nakatutok sa Earth. Ibig sabihin, maliit na porsyento lang ng kabuuang bursts ang ating nakikita. Iginiit ng mga kritiko na ang kumpol na naobserbahan ay baka simpleng statistical anomaly lang o isang laro ng pagkakataon. Posibleng nagkataon lang na sinuwerte tayong makakita ng ilang bursts sa iisang direksyon, samantalang sa ibang bahagi ng kalangitan ay marami ring naganap, pero lumihis lang ang mga sinag nito. Para itong titingin ka sa isang syudad sa gabi mula sa kalawakan at makita mong magkakasama ang ilang maliliwanag na spotlight. Maaari mong ipagpalagay na may malaking stadium doon, pero baka naman yon ay mga random lang na inilagay na billboard. Isa pang mahalagang argumento ng mga skeptic ay ang posibleng systematic error sa mga obserbasyon. Hindi perpekto ang ating mga instrumento. Ang mga cosmic telescope na nagtatala ng GRBs ay may iba't ibang sensitivity sa iba't ibang bahagi ng kalangitan. Posible raw na sa direksyon ng mga constellation ng Hercules at Corona Borealis, ang Swift Telescope ay naging mas sensitibo o naapektuhan ng background noise na nagdulot ng maling pagdami ng mga naitalang pangyayari. Siyempre, isinaalang-alang ng mga siyentista na nakatuklas nito ang mga salik na ito. Nagsagawa sila ng masalimuot na statistical tests upang patunayang hindi ito nagkataon o pagkakamali lang. Hinihati nila ang kalangitan, ikinukumpara ang distribusyon, at ipinakita na ang naobserbahang concentration ng mga burst ay statistically very significant. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga debate. May ilan pang siyentista na nagmungkahi na baka naman overrated ang kakayahan ng gamma ray bursts bilang magandang indikasyon ng distribusyon ng materya. Posibleng mas madalas mangyari ang mga kondisyon para sa matitinding pagsabog na ito sa ilang partikular na uri ng galaxy o sa mga lugar na may kakaibang kemikal na komposisyon. At iyon, hindi ang pangkalahatang densidad ng materya ang lumilikha ng ilusyon ng istruktura. Patuloy pa rin ang scientific debate na ito hanggang ngayon. Ang Hercules, Corona Borealis, Great Wall ay nananatili sa isang uri ng scientific limbo. Sa isang banda, may matibay na datos na nagtuturo sa pag-iral nito. Sa kabilang banda, hindi 100% ang pagiging maaasahan ng detection method. Kaya, maraming siyentista ang nasa posisyon na naghihintay ng kumpirmasyon gamit ang iba pang paraan ng pag-oobserba. Halimbawa, ang mas malalim na pag-scan sa bahaging iyon ng kalangitan upang hanapin mismo ang mga galaxy, hindi lang ang mga burst
sa loob ng mga ito. Ito ay normal na proseso sa agham. Bago natin isulat muli ang mga textbook, kailangan nating maging lubos na sigurado na hindi ito isang mirage. Ngunit ang mga ganitong kontrobersyal at di maipaliwanag na pagtuklas ang nagtutulak sa agham pasulong, nagpapatatag sa atin na maghanap ng bagong mga pamamaraan at lumikha ng bagong mga teorya. Ipagpalagay natin, kahit sandali lang, na mali ang mga nagdududa at talagang umiiral ang tinatawag na Hercules Corona Borealis Great Wall. Kung totoo ito, ano kaya ang nagbigay buhay sa higanteng kosmikong ito? Anong mga kakaibang puwersa ang kumilos sa napakaagang yugto ng universo para buuin ang napakalaking materya na ito na tila nilalabag ang lahat ng mga batas na alam natin? Isa sa pinakakaakit-akit at pinakamainit na pinagdedebatehang hinuha o hypothesis ay ang teorya ng cosmic strings. Upang maunawaan ito, kailangan nating bumalik sa pinakaunang sandali pagkatapos ng Big Bang. Ang universo noon ay sobrang init at siksik. Sinasabi ng mga pisiko na nasa estado ito ng mataas na symmetry. Habang lumalawak at lumalamig ito, nangyari ang tinatawag na phase transitions, katulad ng pagyelo ng tubig at pagiging yelo. Kapag nagyelo ang tubig, ang mga kristal ng yelo ay nagsisimulang tumubo mula sa iba't ibang punto at direksyon. Kapag nagtagpo ang mga kristal na ito, nabubuo ang mga depekto o bitak sa hangganan, parang lamat sa istruktura ng yelo. Hinihinuha ng teorya na may katulad na nangyari sa sinaunang universo. Habang lumalamig ang universo, ang iba't ibang o field po na tumatago sa spacetime ay nagyelo sa kanilang pinakamababang estado ng enerhiya. Kung magkaiba ang paraan ng pagyelo ng mga field na ito sa iba't ibang rehiyon, maaaring lumabas ang mga depekto sa hangganan ng mga ito. Ang mga depektong ito ay hindi simpleng bitak, kundi mga exotic object. Depende sa klase ng phase transition, maaari itong maging point defects tulad ng magnetic monopoles, two-dimensional defects tulad ng domain walls, at ang pinakainteresante sa atin, ang one-dimensional defects, ang cosmic strings. Ang cosmic string ay isang hipotetikal at napakanipis na linya ng enerhiya, ngunit mayroong napakalaking masa at tensyon, kaya nitong umabot sa napakalaking distansya marahil ay sa buong nakikita nating universo. Ito ay mas manipis pa sa isang proton, ngunit ang 1 sentimetro ng string na ito ay maaaring kasing bigat na ng Mount Everest. Ang mga string na ito, kung umiiral man, ay dapat nabuo sa unang segundo pa lang pagkatapos ng Big Bang at nanatili hanggang ngayon. Ano ang kaugnayan nito sa ating Great Wall? Napakatindi ng koneksyon. Ang mga cosmic string ay may malawak at matinding grabidad. Maaari silang kumilos bilang buto o gravitational seeds. Sa pagdaan nito sa sinaunang universo, hihilahin ng string ang nakapaligid na materya, gas, alikabok at dark matter at pilitin itong magtipon-tipon sa direksyon ng kanyang daanan. Sa paglipas ng bilyon-bilyong taon, ang isang higanting thread ng mga kalawakan at kumpol ng mga ito ay maaaring lumago sa kahabaan ng sinaunang string na ito. Dahil dito, ang Hercules Corona Borealis Great Wall ay maaaring hindi na iba kundi ang anino na iniwan ng isa sa mga sinaunang cosmic relic na ito. Hindi natin nakikita ang string mismo, ngunit nakikita natin ang resulta ng kaniyang grabitasyon, ang napakalaking kumpol ng mga kalawakan na tinipon niya sa paligid niya. Ang teoryang ito ay napakaganda dahil ipinapaliwanag nito hindi lamang ang napakalaking sukat ng pader, kundi pati na rin ang haba at parang sinulid nitong hugis. Bukod pa rito, ang pagkakaroon
ng cosmic strings ay hinuhulaan ng ilang bersyon ng string theory at iba pang mga teorya na nagtatangkang pag-isahin ang lahat ng fundamental na puwersa ng kalikasan. Ang paghahanap ng kumpirmasyon sa pagkakaroon ng mga ito ay isang malaking tagumpay sa larangan ng pisika. Sa ngayon, ang cosmic strings ay nananatiling hypothetical na mga bagay. Patuloy itong hinahanap, halimbawa sa pamamagitan ng pagsusuri sa cosmic microwave background o paghahanap ng mga tiyak na gravitational lenses, ngunit wala pa ring matibay na ebidensya. Gayunpaman, kung totoo ang Great Wall, ito ang maaaring maging una at pinakamatibay na argumento na talagang umiiral ang mga kakaibang hibla na ito sa fabric ng space-time. Kung sa tingin ninyo ay napaka-exotiko na ng hinuha tungkol sa cosmic strings, humanda kayo sa mas nakakagulat pang ideya. Paano kung ang Hercules Corona Borealis Great Wall ay hindi lang isang istruktura sa loob ng ating universo, kundi isang senyales na may mas malaki pang umiiral sa labas nito? Paano kung ito ay isang piklat o bakas na naiwan ng interaksyon sa ibang mundo? Ang ganitong linya ng pangangatuwiran ay nagdadala sa atin sa saklaw ng isa sa pinakanakakalulang konsepto ng modernong pisika, ang teorya ng multiverse. Matagal nang pinagtatalunan ng mga physicist at pilosopo ang ideya na ang ating universo ay hindi nag-iisa, kundi isa lamang sa walang katapusang dami ng iba pang universo na bumubuo sa napakalaking multiverse. Mayroon itong iba't ibang bersyon. Halimbawa, ang teorya ng eternal inflation, walang hanggang implasyon, ay nagpapahiwatig na ang Big Bang na nagbigay buhay sa ating mundo ay hindi nag-iisang pangyayari. Ang cosmic inflation, ang yugto ng napakabilis na paglawak sa mga unang sandali, ay maaaring patuloy na nangyayari na bumubuo ng mas marami pang bula ng mga universo. Bawat isa ay may sariling batas ng pisika. Ang mga unibersong bula na ito ay maaaring lumawak ng hindi alam ang pag-iral ng isa't isa. Ngunit paano kung nagkabanggaan ang dalawang bula noon o nagdaan lang ng napakalapit? Ang ganitong pangyayari ay hindi mawawala ng walang bakas. Ang gravitational na epekto mula sa kalapit na universo ay maaaring nag-iwan ng matinding marka sa atin na nagdulot ng malawakang pagkaabala sa densidad ng materya. Ang Hercules Corona Borealis Great Wall ay maaaring mismong ang pasa o pilat mula sa isang cosmic na aksidente na nangyari bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Ang higanteng kumpol na ito ng materya ay maaaring nabuo sa kahabaan ng linyang iyon ng gravitational na abala na naiwan ng unibersong dumaan. Isa pang bersyon ng ideyang ito ay nagmula sa string theory, partikular sa pagpapalawak nito, ang M-teorya. Sa modelong ito, ang ating tatlong dimensyonal na universo ay kinakatawan bilang isang membrane o brana na lumulutang sa isang multidimensional na espasyo na tinatawag na hyperspace. Sa hyperspace na ito, maaaring mayroon ding iba pang mga brana, ibang parallel na universo. Karaniwan, hindi sila nag interact, ngunit pinapayagan ng teorya ang posibilidad ng kanilang pagbangga. Ang ganoong pagbangga ay magiging isang napakalaking sakuna. Marahil ay kaya ring magsimula ng bagong Big Bang. Ngunit kahit dumaan lang ng malapit ang mga brana, ang kanilang gravitational na interaksyon ay maaaring mag-iwan ng bakas. Ang Great Wall ay maaaring ang lugar kung saan ang ating brana, universo, ay gravitationally na yupi ng ibang brana. Siyempre, parang science fiction ito. Wala tayong direktang ebidensya sa pag-iral ng iba pang universo. Ang mga ideyang ito ay nasa pinakadulo ng theoretical physics
at lubhang espekulatibo. Napakahirap, kung hindi man imposible, na subukin ang mga ito sa eksperimento. Gayunpaman, nakakaakit ang mga ito dahil nag-aalok sila ng posibleng paliwanag para sa mga hindi akma sa karaniwang pagtingin natin sa mundo. Kung makakita tayo ng istruktura sa universo na hindi nabuo dahil sa panloob na dahilan, makatuwirang ipagpalagay na mayroong panlabas na impluensya. At ano pa bang mas malakas na impluensya ang maiisip natin kaysa sa buong ibang universo? Kaya, sa pagtingin natin sa malalayong kumpol na iyon ng gamma ray bursts, posibleng tinitingnan natin ang unang indirekta na patunay ng multiverse. Ito ay isang ideya na parehong nakakatakot at nakakaakit. Nangangahulugan ito na ang ating mundo ay maaaring mas malawak at mas komplikado kaysa sa inakala natin. Humakbang muna tayo paatras mula sa pinakamapangahas na mga teorya. Tingnan natin kung paanong ang dakilang pader na ito ay umaakma sa kasalukuyan nating pag-unawa sa universo. Bagamat may ilang kondisyon, alam nating ang nakikita nating materya, ang mga bituin, gas at alikabok ay bumubuo lamang ng 5% ng kabuuang mass energy ng universo. Humigit kumulang 27% ang nakalaan sa misteryosong madilim na materya, dark matter, at 68% naman ang sa mas mahiwagang madilim na enerhiya, dark energy. Marahil, ang susi sa pag-unawa sa dambuhalang estrukturang ito ay nakatago mismo sa mga dark components na ito. Ang madilim na materya ay isang hindi nakikitang substansya. Hindi ito naglalabas o sumisipsip ng liwanag, ngunit ipinapakita nito ang presensya nito sa pamamagitan ng epekto ng grabidad. Ito ang itinuturing na pangunahing iskultor ng malalaking estruktura ng universo. Ang mga siksikan ng madilim na materya na nabuo noong maagang bahagi ng universo ay lumikha ng mga gravitational well or balon ng grabidad. Dito, dumaloy ang ordinaryo o baryonic matter na siyang bumuo sa mga kalawakan at kumpol nito. Ang cosmic web na ating nakikita ay, sa esensya, ang balangkas na itinayo sa ibabaw ng hindi nakikitang pundasyon ng madilim na materya. Paano kung ang Hercules Corona Borealis Great Wall ay isa lamang napakalaki at napakakapal na filament o hibla sa loob ng dark matter web na ito? Siguro, dahil sa isang kadahilanan, ang paunang pagbabago-bago, fluctuations, ng density ng madilim na materya sa bahaging iyon ng espasyo ay naging abnormal na mataas. Nagresulta ito sa pagkabuo ng isang dambuhalang filament na humigop ng napakaraming ordinaryong materya. Sa ganitong sitwasyon, hindi na natin kailangan ng mga kakaibang paliwanag tulad ng cosmic strings or banggaan sa ibang universo. Nanatili tayo sa loob ng standard cosmological model, ngunit mapipilitan tayong aminin na pinapayagan ito ang pagkakaroon ng mas matinding pagbabago-bago kaysa sa inakala natin. Naglalabas ito ng bagong tanong: ano ang maaaring nagdulot ng ganoong kalaking paunang pagbabago-bago? Maaaring may kaugnayan ito sa mga proseso noong panahon ng inflation, ang napakabilis na paglawak ng universo sa unang bahagi ng isang segundo ng buhay nito. Siguro, ang inflation ay hindi naging kasing kinis o kasing homogeneous ng inaakala at nag-iwan ito ng ilang pilot sa anyo ng mga lugar na may abnormal na mataas na density. Sa kabilang banda, naroon ang madilim na enerhiya, ang mahiwagang puwersa na nagpapabilis sa paglawak ng universo. Ang kalikasan nito ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo sa pisika. Hindi natin alam kung ito ba ay isang pare-parehong cosmological constant, gaya ng inakala ni Einstein, o kung nagbabago ang density nito
sa paglipas ng panahon. Ang epekto ng madilim na enerhiya ay sumasalungat sa grabidad. Binabatak nito ang espasyo, pinipigilan ang paglaki ng mga istruktura. Gayunpaman, kung noong bata pa at masiksik ang universo, mas mahina ang impluensya ng madilim na enerhiya kaysa ngayon, nagbigay ito ng mas maraming oras at pagkakataon sa grabidad upang makabuo ng napakalalaking istruktura. Sa makatuwid, ang pag-aaral sa dakilang pader na ito ay maaaring magbigay sa atin ng susing makakatulong upang maunawaan ang kalikasan ng madilim na enerhiya. Kung mapapatunayan nating talagang nabubuo ang ganoong istruktura, kakailanganin nating baguhin ang ating mga modelo sa ebolusyon ng universo. At marahil, baguhin ang ating pagtingin sa balanse sa pagitan ng grabidad at madilim na enerhiya. Ang dakilang pader ay maaaring ituring na isang dambuhalang cosmic dynamometer na sumusukat sa lakas ng mga fundamental na bahagi ng ating mundo. Ipinapakita nito kung paanong ang isang abnormalidad ay konektado sa pinakamalalim na misteryo ng kosmolohiya. Sa pagtatangkang ipaliwanag ito, napipilitan tayong talakayin ang lahat, mula sa katangian ng madilim na materya hanggang sa ebolusyon ng madilim na enerhiya at sa pinakaunang sandali ng pag-iral ng universo. Ano ang kinabukasan ng misteryo ng Hercules, Corona Borealis, Great Wall? Paano natin ito tuluyang mapapatunayan o maitatanggi? At kung totoo man, paano natin maiintindihan ang kalikasan nito? Ang sagot ay nakasalalay sa mga susunod na henerasyon ng mga teleskopyo at mga programa sa pagmamasid na nangangakong magdadala ng revolusyon sa pananaw natin sa sansinukob. Ang pangunahing problema sa kasalukuyang datos, tulad ng napag-usapan na, ay ang pagiging didirekta nito. Nakikita natin ang pader sa pamamagitan lamang ng distribusyon ng gamma ray bursts at hindi sa diretsong pagmamasid ng mga galaksiya na bumubuo rito. Upang tuluyang matuldukan ang pagdududa, kailangan nating magsagawa ng mas malalim at detalyadong pagsusuri sa bahaging iyon ng kalawakan gamit ang pinakamakapangyarihang teleskopyo. Kailangan nating bumuo ng three-dimensional na mapa ng distribusyon ng mga galaksiya sa rehiyong ito at tignan kung talagang bumubuo sila ng isang napakasiksik, super dense na istruktura. Ito ay isang napakalaking hamon. Pinag-uusapan natin ang isang bahagi ng kalawakan na umaabot sa bilyon-bilyong light years. Ang mga galaksya sa ganoong kalayuan ay napakadilim. Upang makita at masukat ang layo ng mga ito, para mapatunayan na talagang iisang istruktura sila at hindi lang nagkataon na magkakahanay sa ating paningin, kinakailangan ang daan-daan at libu-libong oras ng pagmamasid gamit ang pinakamalaking teleskopyo sa mundo. Malaki ang pag-asa natin sa mga bagong observatory. Halimbawa, ang James Webb Space Telescope, JWST, sa pambihirang sensitibidad nito sa infrared na banda ay may kakayahang sumilip sa pinakamalayo at maalikabok na sulok ng unang bahagi ng universo. Maaari nitong silipin ang Great Wall at hanapin ang mga galaksiya na naninirahan dito. Isa pang mahalagang instrumento ay ang Euclid Telescope ng European Space Agency na sadyang ginawa para imapa ang malakihang istruktura ng universo. Kahit hindi man saklaw ng pangunahing programa nito ang buong rehiyon ng Great Wall, ang datos na makukuha rito ay makakatulong sa atin na maunawaan kung anong pinakamalaking istruktura ang posibleng mabuo sa universo. Sa lupa naman, inihahanda na ang Vera C. Rubin Observatory sa Chile. Magsasagawa ang teleskopyong ito ng 10 taong pagsusuri sa buong katimugang kalangitan, nalilikha ng pinakamalalim at pinakadetalyadong pelikula ng universo. Ang datos nito
ay magpapahintulot sa atin na matukoy at imapa ang bilyon-bilyong galaksya na magbibigay sa atin ng pambihirang istatistika para hanapin at pag-aralan ang mga super large structure. Kung totoo ang Hercules Corona Borealis Great Wall, ang mga istrukturang katulad nito, kahit mas maliit man, ay dapat mayroon din sa ibang bahagi ng kalangitan. Ang mga susunod na pagsusuri ay magbibigay daan sa atin na makita ang mga ito, na magpapatunay na hindi pala ganoon ka homogeneous ang ating universo tulad ng inaakala natin. O sa kabaligtaran, ipapakita nito na ang Great Wall ay isang natatanging anomalya na mas magpapalalim pa sa misteryo nito. Bukod pa rito, may inaasahan ding pag-unlad sa pag-aaral ng gravitational waves at cosmic microwave background, relic radiation. Kung ang pader ay nabuo ng cosmic strings, nag-iwan sana ito ng espesipikong bakas sa polarisasyon ng relic radiation o naging pinagmulan ng gravitational wave background noise. Ang mga darating na detektor ng gravitational waves tulad ng LISA ay maaaring makahuli sa mahihinang senyalis na ito mula sa unang bahagi ng universo. Kaya naman, tayo ngayon ay nasa bingit ng isang bagong panahon sa larangan ng kosmolohiya. Ang misteryo ng Great Wall ay isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap nito at ang mga instrumento para makuha ang sagot ay ginagawa na. Posibleng sa susunod na 10 hanggang 20 taon, makukuha na natin ang kasagutan at anuman ang maging sagot na yon, tiyak na magbabago ng tuluyan ang ating pag-unawa sa kosmos. Balikan nating muli ang pinakaubod ng problema, ang cosmological na prinsipyo. Sa loob ng halos isang siglo, ito ang nagsilbing gabay or bituin ng mga kosmolohista. Ang ideya na ang universo sa malalaking saklaw ay pari-pareho saan man at sa lahat ng direksyon ay hindi lang matikas pakinggan kundi napakakomportable ring gamitin. Nagbigay daan ito sa mga siyentista na lumikha ng medyo simpleng mga modelong matematikal para sa buong universo nang hindi na inuubos ang oras sa mga detalye ng bawat individual na kumpol ng mga galaxy. Parang tulad ito ng isang climatologist na kayang imodelo ang klima ng buong mundo nang hindi kinokonsidera ang lagay ng panahon sa bawat individual na lungsod. Ang mga modelong nakabatay sa prinsipyong ito ay hindi kapanipaniwalang matagumpay. Nahulaan nito ang paglawak ng universo, ang pag-iral ng cosmic microwave background o relic radiation, ang alingawngaw ng Big Bang, at ang tamang proporsyon ng magagaan na elemento tulad ng hydrogen at helium na nabuo sa mga unang minuto ng buhay ng kosmos. Ang lahat ng mga hula na ito ay napakagandang napatunayan ng mga obserbasyon. Pakiramdam natin, natagpuan na natin ang tamang landas para maunawaan ang pagkakayari ng mundo. Ngunit, gaya ng madalas mangyari sa siyensya, ang kalikasan ay mas komplikado at mas interesante kaysa sa ating mga modelo. Ang Hercules Corona Borealis Great Wall. Bagamat ito ang pinakaseryoso, ay hindi ito ang unang lamat sa istruktura ng kosmolohikal na prinsipyo. Bago pa man ito matuklasan, may nakita na ang mga astronomo na tila lumalagpas sa theoretical na limitasyon. Halimbawa, noong 2003, natuklasan ng Sloan Great Wall na umaabot sa halos 1.5 bilyong light years. At noong 2013, natagpuan naman ang Huge Large Quasar Group, isang kumpol ng 73 quasar na may sukat na humigit kumulang 4 na bilyong light years. Ang bawat pagtuklas na ito ay nagdulot ng matinding pagtatalo sa komunidad ng siyensya. Nagtalo ang mga taga-suporta ng Standard Model na ang mga ito ay statistical anomaly lamang, pinakamalaki sa posibleng mga fluctuation, ngunit umaangkop pa rin sa pangkalahatang random na larawan. Ang sabi nila,
Kung paulit-ulit kang maghahagis ng barya, darating ang sandali na makakakuha ka ng sandaang head na magkakasunod. Hindi ito lumalabag sa batas ng probabilidad. Bihira lang itong mangyari. Ngunit sa pagdating ng Great Wall na ilang beses na mas malaki kaysa sa mga naunang record holder, humihina ang argumentong ito. Hindi na ito sandaang head kundi 1,000. Sa isang punto, kailangan nating aminin na baka hindi patas ang barya. Paano kung ang universo ay hindi talaga pare-pareho sa pinakamalalaking sukat? Paano kung ang ating nasusukat na bubble na may diametrong 93 bilyong light years ay maliit lamang at marahil hindi tipikal na bahagi ng isang mas malaking meta-universe? Maaaring naninirahan tayo sa isang rehiyon na may anomalya or mataas na density, samantalang ang ibang rehiyon ay mas liblib or sa kabaligtaran ay mas structured pa. Kung tuluyan nating itatakwil ang cosmological na prinsipyo, magiging napakalaki ng mga epekto. Nangangahulugan ito na ang ating kasalukuyang mga modelo ng universo ay pansamantala at lokal na pagtatantya lamang at hindi natin pwedeng i-extrapolate ng buo ang ating mga konklusyon sa kabuuan ng universo. Mas magiging komplikado ang lahat. Ang pagtatantya natin sa edad ng universo, sa komposisyon nito, at sa kinabukasan nito. Ito ay maihahalin tulad sa revolusyon ni Copernicus. Noon, naunawaan natin na ang daigdig ay hindi ang sentro ng universo. Ngayon, marahil ay kailangan nating tanggapin na ang bahagi natin ng universo ay hindi rin tipikal. Ito ay isang ideyang nakakatakot, ngunit nagpapalaya rin. Nagbubukas ito ng espasyo para sa ganap na bagong mga ideya at teorya. Marahil ang Great Wall na ito ang susi sa mas malalim na pag-unawa sa ating lugar sa kosmos para mas maunawaan natin kung gaano talaga karevolusyonaryo ang pagkakatuklas sa dakilang pader na ito. Balikan natin sandali ang kasaysayan ng pagmamapa sa kosmos. Sa loob ng libu-libong taon, ang mapa ng kosmos para sa tao ay 2 dimensyon lamang. Ipinipinta ng mga sinaunang astronomo ang mga bituin at konstelasyon sa kanilang mga atlas, na para bang mga tuldok lang ang mga ito sa isang kristal na bilog. Ang malaking pagbabago ay naganap sa simula ng ika-20 siglo. Dito, natuto ang mga siyentipiko tulad ni Vesto Slipher at Edwin Hubble na sukatin ang distansya ng malalayong nebula at natuklasan nilang ang mga ito pala ay mga galaxy rin, katulad ng ating Milky Way. Doon nakuha ng universo ang pangatlong dimensyon nito, ang lalim. Naging three-dimensional na ang mapa ng kosmos. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, sinimulan ng mga astronomo ang mga unang sistematikong pag-aaral, sinusubukang ilagay sa three-dimensional na mapang ito ang posisyon ng libu-libong galaxy. Kamangha-mangha ang mga unang resulta. Hindi pala basta nagkakalat lang ang mga galaxy. Nag-uumpukan sila at bumubuo ng kumpol-kumpol. Ang sarili nating galaxy, ang Milky Way, ay bahagi ng tinatawag na local group at ito naman ay miyembro ng higanting Virgo supercluster. Noong dekada 80 ng ika-20 siglo, sina Margaret Geller at John Huchara, habang nagsasagawa ng pag-aaral sa redshift ng mga galaxy, ay nakagawa ng isa sa pinakadakilang pagtuklas sa kosmolohiya. Natagpuan nila ang CFA2 Great Wall. Isa itong napakalaki at patag na istruktura ng libu-libong galaxy na umaabot ng 500 milyong light years. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging malinaw na ang universo ay may istrukturang parang soap bubble o espongha. Binubuo ito ng patag na mga pader at mahahabang PC, filaments, na pumapalibot sa napakalaking mga espasyong halos walang laman, tinatawag na voids. Dahil sa pagtuklas na ito,
Isinilang ang isang buong larangan ng astronomiya, ang cosmography o ang pagmamapa ng large-scale structure. Sinundan pa ito ng iba pang mga pagtuklas. Ang mga proyektong tulad ng 2-degree Field Galaxy Redshift Survey, 2DF, at Sloan Digital Sky Survey, SDSS, ay nagmapa ng milyon-milyong galaxy na nagpakita ng cosmic web sa buong kagandahan nito. Mismong sa SDSS data noong 2003, natagpuan ang Sloan Great Wall na nooy naging pinakamalaking kilalang bagay sa universo na umaabot ng 1.4 bilyong light years. Ang bawat pagtuklas na ito ay nagpalawak sa ating nalalaman, ngunit karaniwan, sumusunod pa rin sila sa standard cosmological model. Inakala nating ang Sloan Great Wall na ang tinatawag na end of greatness, ang pinakamalaking istruktura na posibleng mabuo. At dito pumasok ang Hercules Corona Borealis Great Wall. Pagkatapos ng dekada ng masusing pagmamapa, lumabas ito. Hindi lang ito mas malaki ng kaunti kaysa sa dating kampiyon. Mas malaki ito ng 7 beses. Hindi ito basta sunod na hakbang lang sa kaalaman. Isa itong pagtalon sa ibang kategorya. Ang lahat ng nakaraang dakilang pader ay parang maliliit na bakod lang kumpara rito. Ipinapakita ng pagtuklas na ito na malayo pa sa pagtatapos ang kasaysayan ng pagmamapa sa universo. Akala natin na iguhit na natin ang lahat ng pangunahing kontinente sa ating mapa at kailangan na lang ayusin ang mga detalye ng dalampasigan. Pero lumalabas na baka lumalangoy pa lang tayo sa isang maliit na loop at sa dako pa roon ng abot tanaw ay naghihintay ang isang buong bagong karagatang may mga isla at kontinenteng di natin maisip ang sukat. Nagpapaalala ito sa atin ng pagpapakumbaba na palaging may kakayahan ang universo na gulatin tayo at na ang pinakakaabang-abang na mga pagtuklas ay maaaring hindi pa nangyayari. Subukan nating ilarawan sa ating isip ang napakalaking istrukturang ito para mas maunawaan natin ang sukat niya. Isipin ang ating galaksiya, ang Milky Way. Ito ay isang disk ng daan-daang bilyong bituin na may diametrong 100,000 taong liwanag. Ngayon, paliitin natin ito hanggang sa maging kasing laki lang ng isang butil ng buhangin. Sa sukat na iyan, ang pinakamalapit nating malaking galaksiya, ang Andromeda, ay magiging isa pang butil ng buhangin na may layong 2.5 sentimetro. Ang ating Virgo supercluster na naglalaman ng libu-libong butil ng buhangin na ganito ay magiging isang bilog o sphere na may diametrong halos 1 metro. Ngayon, sa parehong sukat na yan, subukan nating ilarawan ang Great Wall ng Hercules Corona Borealis. Ito ay magiging isang hibla ng mga butil ng buhangin at bilog na may habang 10 kilometro. 10 kilometro. Ang istrukturang ito, kung ikukumpara sa ating galaksya, ay kasing laki ng distansya mula Moscow hanggang St. Petersburg kung ihahambing naman iyon sa sukat ng isang tao. Isa pang paghahambing, ang diametro ng buong naobserbahang universo ay humigit kumulang 73 bilyong taong liwanag. Siksikin natin ang buong universo na ating nakikita hanggang sa maging kasing laki na lang ito ng Earth. Sa sukat na ito, ang ating Milky Way galaxy ay magiging mas maliit pa sa isang atom. At ang Great Wall ng Hercules Corona Borealis, ito ay isang istrukturang nakalatag mula North America hanggang Europe tulad ng isang higanting gulod sa ilalim ng dagat. Mahalagang maunawaan na hindi ito isang matibay o solidong pader. Hindi ito parang pader na yari sa ladrilyo. Ito ay isang gravitationally bound na komplikasyon na binubuo ng mga superclusters ng galaksya. Ang mga supercluster na ito ay, sa kanilang sarili, ay mga kumpol ng mga galaksiya. Sa pagitan ng mga supercluster na ito, mayroong mga higanting hibla ng mainit na gas at malamang
dark matter. Ang mga galaksiya mismo sa loob ng estrukturang ito ay pinaghihiwalay ng milyon-milyong taong liwanag ng kawalan. Gayunpaman, ang density ng materya sa loob ng estrukturang ito ay mas mataas kaysa sa karaniwan sa universo. Kung makakapaglakbay tayo sa loob nito gamit ang isang spaceship, makikita natin na hindi random ang pagkakalatag ng mga galaksiya. Sa halip, may malinaw na konsentrasyon sila sa isang direksyon. Lilipad tayo sa isa't isa sa magkakasunod na mayayamang supercluster at ang paglalakbay na ito sa bilis na halos kasing bilis ng liwanag ay aabot sa 10 bilyong taon. Ang isa pang kamangha-manghang katotohanan ay ang edad nito o mas tumpak ang panahon kung kailan natin ito naobserbahan. Ang liwanag mula rito ay naglakbay patungo sa atin sa loob ng 10 bilyong taon. Ibig sabihin, nakikita natin ito kung ano ito noong ang universo ay 3 at 8 lamang ng bilyong taon. Umiiral na ito sa napakalaking anyo noon sa panahong hindi pa nagsisimulang mabuo ang ating solar system. Dahil dito, mas misteryoso ang pagkakaroon nito. Mas kaunti pa ang oras na ibinigay sa grabidad upang buuin ang napakalaking bagay na ito. Ito ay parang makakita ng isang kumpletong skyscraper sa mga litrato noong ika-19 na siglo. Hindi lang ito lumalabag sa batas ng physics, lumalabag din ito sa mismong konsepto natin ng oras at bilis ng mga proseso. Ang paglalarawan ng ganitong sukat ay tumutulong sa ating lumayo sa mga tuyot na numero at maramdaman ang lalim at kakaibang katangian ng pagtuklas na ito. Ito ay isang estrukturang humahamon hindi lamang sa ating mga teorya, kundi pati na rin sa ating imahinasyon. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang kosmos ay isang lugar kung saan ang katotohanan ay maaaring mas kahanga-hanga pa kaysa sa anumang katang-isip natin. Paanong nangyari na ang ganitong dambuhalang estruktura ay hindi napansin sa napakatagal na panahon? Samantalang ilang dekada nang nagsasagawa ng pag-scan sa kalawakan ang mga astronomo gamit ang lalong nagiging makapangyarihang instrumento. Ang sagot ay nakasalalay sa ilang mahahalagang kadahilanan. Una, ang napakalayo nitong distansya. Ang 10 bilyong light years ay halos nasa dulo na ng universo na kaya nating obserbahan. Ang mga kalawakan sa ganoong kalayuan ay lubhang napakahina ng liwanag, napakatuwid, at lalo pang humina at naunat dahil sa paglawak ng universo, ang tinatawag na redshift. Upang makita ang bawat individual na galaxy na bumubuo sa wall at higit sa lahat, mamapa ang eksaktong lokasyon nito, kailangan natin ng pinaka-advanced na teleskopyo at napakahabang exposure time. Karamihan sa mga survey sa kalangitan ay hindi sapat ang lalim upang makita ng ganoon kalayo at ganoon kadetalye. Pangalawa, ang napakalaking lawak nito sa kalangitan. Ang Great Wall ay umaabot sa anggulo na mahigit 70 degree. Napakalaking espasyo niyan. Bilang paghahambing, ang full moon ay kalahating degree lamang ang sakop. Ibig sabihin, ang pader ay 140 beses na mas malawak kaysa sa nakikitang bilog ng buwan. Walang teleskopyo ang kayang sumaklaw sa ganoong kalawak na rehiyon sa isang shot lang. Para imapa ito, kailangan ng mosaic ng libu-libong individual na kuha. Ito ay nangangailangan ng kolosal na resources at napakatagal na oras ng pag-oobserba. Kaya naman, karamihan sa mga pananaliksik ay nakatuon lamang sa maliliit ngunit malalalim na bahagi ng kalangitan. Ang ideya na dapat hanapin ng sadyain ang estrukturang ganoon kahigante ay hindi pumasok sa isip ng marami dahil sa katunayan, taliwas ito sa teorya. Pangatlo, tulad ng nabanggit, ang pagkakadiskubre nito ay naging posible dahil sa isang hindi pangkaraniwang pamamaraan, ang paggamit ng
gamma ray bursts, GRBs, bilang mga tagapagpahiwatig. Ang tradisyonal na paghahanap ng malalaking istruktura ay nakabatay sa direktang pagmapa ng mga galaksi. Iyan ay isang mapagkakatiwalaan, ngunit napakabagal at masalimuot na proseso, lalo na sa malayong distansya. Ang gamma ray bursts naman, dahil sa sobrang liwanag nila, ay nakikita mula sa malayo at nagbibigay daan upang suriin ang universo sa napakalaking kalaliman. Ito ay maituturing na isang uri ng scientific hack na nagpahintulot sa atin na makita ang nakatago sa tradisyonal na pamamaraan. Masasabi nating ang Great Wall ay nagtatago sa paningin ng lahat. Ang mga bahagi nito, ang mga hiwa-hiwalay na malayong galaksi, ay tiyak na nakunan na sa maraming astronomical photo. Ngunit walang sino man ang nakapagtipon ng mga nagkalat na puntong ito sa isang buong larawan hanggang sa lumabas ang tamang instrumento at tamang ideya. Ito ay isang napakagandang aral kung gaano kahalaga sa agham hindi lamang ang mga bagong teknolohiya, kundi pati na rin ang mga bagong diskarte at ang kahandaang mag-isip ng out of the box. Minsan, para makita ang kagubatan, kailangan nating tumigil sa pagtingin sa mga individual na puno at umakyat ng mas mataas gamit ang isang bago at hindi inaasahang anggulo. Sa kasong ito, ang gamma ray bursts ang naging satellite na nagpahintulot sa atin na makita ang buong larawan at masilayan ang mga balangkas ng hindi pa natin nakikitang kosmikong kontinente. Balikan natin ang mga alternatibong paliwanag at pag-aralan pa itong mabuti. Posible ba na ang Great Wall ay isa lamang optical illusion o parang isang cosmic mirage? Ang isa sa mga teoryang ito ay tungkol sa tinatawag na gravitational lensing. Ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein, ang mga napakalaking bagay tulad ng kumpol ng mga kalawakan, galaxy clusters, ay binabaluktot ang space-time sa kanilang paligid. Ang liwanag mula sa mas malalayong bagay kapag dumaan sa lens na ito ay natutukoy at nagiging baluktot o distorted. Dahil dito, maaari nating makita ang imahe ng malayong bagay na pinalaki, nagdoble o kaya'y na-stretch at nag-anyong arko. Ngayon, isipin natin na sa pagitan natin at ng malalayong lugar sa universo kung saan nagaganap ang gamma ray burst ay may ilang napakabigat at napakalaking kumpol ng dark matter na hindi natin nakikita. Ang mga ito ay maaaring gumana bilang isang komplikadong sistema ng mga lens at salamin na siyang nagdi-distort sa aktwal na pamamahagi ng gamma ray bursts. Siguro, ang mga bursts ay pantay-pantay naman ang pamamahagi, pero itong gravitational lenses ang nagpo-focus ng kanilang liwanag mula sa iba't ibang rehiyon patungo sa iisang punto sa ating kalangitan. Ito ang nagbibigay ng ilusyon na parang may sobrang siksik na kumpol doon. Interesante ang ideyang ito, pero mayroon din itong mga butas. Upang makalikha ng ilusyon ng isang istruktura na may laking 10 bilyong light years, kailangan ng isang napaka-espesipiko at halos imposibleng configuration ng gravitational lenses. Bukod pa rito, ang gravitational lensing ay karaniwang nagpapakita ng mga signature distortions sa mga imahe ng bagay na dapat ay makikita sa detalyadong pagsusuri. Sa ngayon, wala pa ring nakikitang ganitong mga distortions na konektado sa gamma ray bursts. Ang isa pang posibilidad, tulad ng nabanggit na natin, ay hindi ito isang ilusyon, kundi ang tinatawag na selection bias. Siguro, mas marami lang tayong nakikitang gamma ray bursts sa direksyong iyon, hindi dahil mas marami talagang kalawakan doon, kundi dahil mas marami roon ang mga kalawakan ng isang tiyak na uri kung saan mas madalas mangyari ang mga bursts.
Halimbawa, alam natin na ang long gamma ray bursts na ginamit sa pag-aaral ay konektado sa pagbagsak o pagkamatay ng napakalalaking bituin. Ang mga bituin na ito ay panandalian lamang at matatagpuan sa mga kalawakan na may aktibong star formation at tinatawag na low metallicity. Ibig sabihin, may kaunting elemento na mas mabigat kaysa hydrogen at helium. Paano kung ang Great Wall ay hindi masyadong kumpol ng matter, kundi parang isang ilog ng sinaunang gas kung saan ang mga kondisyon para sa pagbuo ng mga ganoong bituin ay naging napakaganda noong panahong iyon? Sa ganitong sitwasyon, ang kabuuang density ng matter ay maaaring hindi naman ganoon kataas, pero naiilawan ito para sa atin dahil sa dami ng gamma ray bursts. Mukhang mas makatotohanan ang hipotesis na ito at mas mahirap itong pabulaanan ng walang dagdag na datos. Para mapatunayan ito, kailangan ulit nating magsagawa ng direktang pag-aaral sa mga kalawakan sa rehiyong iyon. Kailangan nating tingnan kung talagang nangingibabaw doon ang mga kalawakan na may low metallicity at mabilis na star formation. Kung tama ito, ang misteryo ng Great Wall ay magiging mas astrophysical at hindi na gaanong cosmological. Hindi na ito magiging hamon sa mga fundamental na prinsipyo, kundi magiging isang interesante at maipapaliwanag na katangian lamang ng ebolusyon ng mga kalawakan. Pero kung lumabas na ang mga kalawakan doon ay pangkaraniwan lang naman at sadyang napakarami lang, babalik tayo sa orihinal na problema, ang paglabag sa cosmological principle. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga susunod na obserbasyon. Ang mga ito ang magtuturo sa atin kung paano paghiwalayin ang ilusyon at systematic error mula sa tunay at nakakagulat na realidad. Ipagpalagay natin na nabubuhay tayo sa isang universo kung saan hindi pala umiiral ang tinatawag na cosmological principle. Ano kaya ang magiging itsura ng mundong ito? At anong epekto nito sa atin? Kung ang universo ay hindi homogeneous o hindi pare-pareho sa malalaking kalawakan, ibig sabihin, mayroon itong mga rehiyon na may lubhang magkakaibang katangian. Ang ating observable bubble ay posibleng isa lamang sa napakaraming probinsya sa loob ng isang higanting meta-universo. Marahil ay nakatira tayo sa isang klase ng cosmic megasyudad, isang sobrang siksik na rehiyon kung saan magkakalapit ang mga galaxy. At milya-milya ang layo, maaaring magsimula ang malawak na disyerto ng kalawakan kung saan ang density ng matter ay libu-libong beses na mas mababa at bihira lang makakita ng galaxy. O kaya naman, baka ang lugar natin ay isang tahimik na liblib na probinsya at ang Great Wall ay gilid lamang ng tunay na sentro ng mundo kung saan mas mataas pa ang density at structure ng lahat. Sa ganitong klase ng hindi homogeneous na universo, ang mga fundamental cosmological parameters na sinusukat natin ay maaaring hindi universal, kundi lokal lamang. Halimbawa, ang Hubble constant na naglalarawan ng bilis ng paglawak ng universo. Sinusukat natin ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga galaxy sa paligid natin. Pero kung nabubuhay tayo sa isang rehiyon na sobrang siksik, maaaring bahagyang pinapabagal ng lokal na grabidad ang paglawak. Samantala, sa mas walang lamang rehiyon, maaaring mas mabilis lumawak ang universo. Ito, sa katunayan, ay makakatulong sa pagresolba ng isa sa mga pangunahing kontradiksyon sa modernong kosmolohiya, ang tinatawag na Hubble tension. Marahil hindi magkatugma ang mga sukat dahil sinusukat natin ang bilis ng paglawak sa magkakaibang lugar at magkakaibang panahon. Higit pa rito, kung ang universo ay anisotropic, ibig sabihin
ang mga katangian nito ay umaasa sa direksyon, malaki rin ang magiging epekto nito. Halimbawa, ang mga batas ng pisika o ang mga fundamental constants ay maaaring magkakaiba ng kaunti depende sa direksyon. Parang blasphemy itong pakinggan, ngunit hinahanap na ng ilang siyentipiko ang mga ganitong klase ng anomalya gaya ng sapinong structure ng spektra ng malalayong quasar. Sa ngayon, wala pa tayong matibay na ebidensya. Ang pamumuhay sa ganitong klase ng hindi homogeneous na universo ay magiging mas mahirap hulaan. Hindi tayo makakatiyak na ang mga batas na natuklasan natin sa ating laboratorio na may sukat na 93 billion light years ay gagana pa rin sa ibang lugar na hindi natin maabot. Ito ay naglalabas ng mga fundamental na tanong tungkol sa mismong kalikasan ng agham at sa limitasyon ng ating kaalaman. Ang sitwasyon natin sa universo ay maihahalin tulad sa isang matandang islander. Inikot niya ang kanyang isla, kilala ang bawat bato at puno, at akala niya naintindihan na niya ang lahat ng batas ng kalikasan. Ngunit hindi niya alam na sa kabila ng karagatan, may iba pang kontinente na may ibang halaman, hayop, at posibleng magkaibang klima. Ang Hercules Corona Borealis Great Wall ay maaaring ang malayong baybayin na iyon na bahagyang nakikita sa horizon na nagpapahiwatig na ang kanyang mundo ay mas malaki at mas magkakaiba kaysa sa inaakala niya. Dahil dito, kailangan nating maging mas mapagkumbaba sa ating pag-aangkin na lubos nating nauunawaan ang universo. Dapat tayong maging handa na sa susunod na kanto, posibleng may naghihintay na hindi ka panipaniwalang pagtuklas na magpapabago sa lahat ng akala natin ay totoo. Kapag pinag-uusapan natin ang mga exotic na teorya tulad ng cosmic strings or multiverse, mahalagang maintindihan na hindi lang ito basta katang-isip ng mga siyentista. Ang mga ideyang ito ay nagmumula sa frontier ng theoretical physics sa pagtatangkang resolbahin ang pinakamalalaking palaisipan tungkol sa ating pag-unawa sa mundo. Ating alamin ng mas detalyado kung saan nanggagaling ang mga ito. Halimbawa, ang teorya ng cosmic strings ay likas na resulta ng maraming modelo ng grand unification o dakilang pag-iisa. Matagal ng pangarap ng mga physicist na makabuo ng iisang teorya na maglalarawan sa lahat ng apat na fundamental forces ng kalikasan, ang gravity, electromagnetism, malakas at mahinang nuclear interaction bilang manifestasyon lamang ng isang nag-iisang puwersa. Sa napakataas na enerhiya noong early universe, pinaniniwalaang ang mga puwersang ito ay hindi naiiba. Habang lumalamig ang universo, nasira ang simetriya na ito, symmetry breaking, at naghiwalay ang mga puwersa. Gaya ng nabanggit, ang mga phase transition na ito ay maaaring lumikha ng mga topological defects, kasama na ang cosmic strings. Kung kaya, kung tama ang mga teorya ng grand unification, halos tiyak na may cosmic strings. At kung ang Great Wall ay bakas nito, nagiging ito ay isang indirect proof ng malawak na pisikal na kalagayan na ito. Ikinokonekta nito ang mundo ng napakalalaking galactic structures sa mundo ng mga subatomic particles at mga fundamental forces. Tungkol naman sa multiverse, seryosong theoretical na basehan din ang pinagmulan ng ideyang ito. Halimbawa, ang konsepto ng inflationary multiverse ay nagmula sa teorya ng cosmic inflation na sa ngayon ay siyang pinakamahusay na paliwanag sa maraming katangian ng ating universo tulad ng pagiging patag at pagiging homogeneous nito o iyang homogeneity na siya namang pinagdududahan ng Great Wall. Ayon sa teorya, kapag nagsimula ang inflation, maaaring hindi ito matapos ng tuluyan.
Humihinto ito sa ilang partikular na rehiyon na lumilikha ng mga bubble universe na katulad natin. Ngunit nagpapatuloy sa pagitan ng mga ito na nagpapalaki sa espasyo at lumilikha ng panibagong mga universo. Ang senaryo na ito, na tinatawag na eternal inflation, ay natural na bunga ng mga equation na naglalarawan sa inflation. Mayroon ding bersyon ng multiverse mula sa string theory. Ang string theory, para sa mathematical consistency nito, ay nangangailangan ng karagdagang nakatagong dimensyon ng espasyo. Ang geometry ng mga nakatagong dimensyong ito ay maaaring magkakaiba at bawat posibleng estado ng geometriya na ito na tinatayang umabot sa tesa sa ika-500s na power ay maaaring tumutugma sa isang hiwalay na universo na may sariling hanay ng mga pisikal na batas at constants. Ang ating universo ay isa lamang sa walang katapusang landscape ng mga posibilidad. Siyempre, nananatili pa rin ito sa larangan ng matematika at mga hinuha. Ang problema, ang mga teoryang ito ay umaasa sa mga enerhiya at sukat na hindi natin kayang abutin sa ating mga eksperimento. Hindi tayo makakagawa ng accelerator para subukan ang grand unification theories o sumilip sa ibang universo. Kaya naman, ang cosmology ang nagiging ating natatanging laboratorio. Ang mga anomalya tulad ng Great Wall ay maaaring ang tanging bintana kung saan tayo makakasilip sa mundo ng bagong pisika, new physics. Maaari silang maging mga fossil na magagamit natin upang buuin ang anyo ng mga dinosaur na nabuhay noong exotic na panahon ng early universe. Kaya naman, nakakainganyo at napakahalaga ang pag-aaral sa mga ito. Magtanong tayo ng isa pang mahalagang tanong. Paano ba nagkakaugnay ang iba't ibang higanting istruktura na natagpuan sa San Sinukob? Ang Hercules Corona Borealis, Great Wall, ba ay natatanging bagay lamang o bahagi ito ng mas malaki at pandaigdigang larawan na ngayon pa lang natin sinisimulan maintindihan? Nabanggit na natin ang Sloan Great Wall at ang napakalaking pangkat ng mga kwasar. Mayroon ding iba pang kandidato para sa titulong sobrang laking istruktura. Halimbawa, ang GRB ring, isang istrukturang hugis singsing na binubuo ng siyam na gamma ray burst na may diameter na 5 bilyong light years. O kaya naman ang Laniakea supercluster na kinabibilangan ng ating sariling galaksiya. Ito ay isang rehiyon na pinagbuklod ng grabidad na may diameter na mahigit 500 milyong light years. Ipinapakita ng lahat ng obhetong ito na ang sansinukob sa sukat mula daan-daang milyon hanggang bilyong light years ay may napakakomplikadong istrukturang may herarkiya. Ang mga galaksya ay nagtitipon sa mga grupo. Ang mga grupo ay nagiging kumpol, clusters. Ang mga kumpol ay nagiging superclusters. At ang mga superclusters naman ay bumubuo ng mga filament at mga pader na siyang bumabagay sa kosmikong saput, cosmic web. Sa prinsipyo, mahusay na inilalarawan ng standard na modelo ng kosmolohiya ang herarkiyang ito, ngunit mayroon itong limitasyon. Ang Hercules Corona Borealis Great Wall ay hindi umaayon sa pangkalahatang larawan dahil ito ay mas malaki ng 10 beses kaysa sa iba pang istruktura. Isang nakakaintriga at posibleng paliwanag ay ang konektado ang lahat ng istrukturang ito sa isa't isa. Posible na ang kosmikong saput ay hindi lamang may isang antas ng herarkiya, kundi mayroon pang mas marami. Ang akala nating pinakamalaking filament ay maaaring manipis lamang na hibla na bahagi ng mas makapal na lubid. Ang Great Wall ay posibleng isa sa mga lubid na ito at ang iba pang higanting istruktura ay maaaring bahagi lamang nito or karatig ng mga formasyon. Ang ideyang ito ang nagdadala sa atin
sa konsepto ng tinatawag na fractal universe. Ang fractal ay isang istrukturang may pagkakahawig sa sarili na mukhang magkapareho sa iba't ibang sukat. Isipin ng isang snowflake. Ang bawat sinag nito ay inuulit ang pangkalahatang hugis at ang bawat sanga sa sinag ay inuulit ang hugis ng sinag mismo. Noong dekada 7 pata at 80, inakala ng ilang kosmologo na ang sansinukob ay nakaayos batay sa prinsipyo ng fractal. Ang pamamahagi ng mga galaksya sa isang kumpol ay katulad ng pamamahagi ng mga kumpol sa isang supercluster at tuloy-tuloy ito ng walang hanggan. Sa ganitong uri ng sansinukob, walang hangganan ang laki ng mga istruktura at hindi gagana ang prinsipyong kosmolohikal. Gayunpaman, ipinakita ng mas huling at mas tumpak na mga obserbasyon tulad ng Sloan Survey na hindi ito totoo. Sa sukat na lagpas sa ilang daang milyong light years, tila napuputol ang fractal na istruktura at nagiging pare-pareho, homogeneous ang sansinukob. Ngunit ang pagtuklas sa Great Wall ay muling nagtutulak sa ating balikan ang ideyang ito kahit pa sa binagong anyo. Siguro, hindi man mahigpit na fractal ang sansinukob, hindi rin ito ganap na nagiging pari-pareho. Siguro, may mga hiwa-hiwalay na antas ng herarkiya at ngayon pa lang natin natuklasan ang pinakamataas na antas. Nangangahulugan ito na ang ating kosmos ay mas komplikado kaysa sa inakala natin. Hindi lang ito isang pari-parehong espongha, kundi isang komplikado at maraming antas na konstruksyon na ang mga batas ay kailangan pa nating unawain at ang bawat bagong superstructure na matutuklasan ay magiging isa pang piraso ng higanting puzzle na sinusubukan nating buuin. Ano ang epekto ng pagkakadiskubre sa Great Wall at ang mga pagtatalo ukol dito sa mga siyentista mismo, sa aspeto ng tao sa loob ng siyensya? Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano gumagana ang proseso ng siyensya sa totoong buhay. Hindi ito isang tuwid na daan mula sa kamangmangan patungo sa kaalaman, kundi isang masalimuot, maingay at punong-puno ng kontrobersyang paglalakbay. Sa isang panig, naroon ang grupo ng mga siyentistang nakadiskubre nito. Kumbinsido sila sa kanilang natuklasan. Nagdaos sila ng maraming pagsusuri at nailathala ang kanilang mga resulta sa mga peer-reviewed journal. Para sa kanila, ang Great Wall ay isang katotohanan na kailangang bigyan ng paliwanag. Malamang, pakiramdam nila ay sila ang mga pioneer na nakatanaw sa kabilang dako ng abot tanaw, isang bagay na magbabago sa ating pagtingin sa mundo. Handa silang ipagtanggol ang kanilang pananaw sa mga komperensya, sa mga lathalain, at sa pakikipagtalo sa mga kasamahan. Sa kabilang banda, mayroon tayong komunidad ng siyensya na likas na konserbatibo. At ito ay tama. Hindi dapat tanggapin ng siyensya ang bawat sensational na pahayag ng walang tanong. Ang tungkulin nito ay magtanong, magsubok at muling magsubok. Hindi naman kailangang pasinungalingan ng mga skeptic ang diskubre. Ang gusto lang nila ay masiguro na ito ay reliable at matibay. Itinuturo nila ang mga kahinaan sa methodology, nag-aalok ng ibang paliwanag, at humihingi ng bago at independenteng kumpirmasyon. Bagamat nakakapagdulot ito ng pagkadismaya sa mga nakadiskubre, lubos itong kailangan para sa ikabubuti ng siyensya. Nagsisilbi itong isang uri ng filter na nagsasala sa mga pagkakamali, nagtatanggal sa mga aksidenteng pagkakapareho, at nagpapahinto sa mga padalos-dalos na konklusyon. Tanging ang mga pinakamatatag at napatunayang katotohanan lamang ang pinapasa nito. Sa pagitan ng dalawang panig na ito, matatagpuan ang karamihan sa mga siyentista na naghihintay muna ng lalin. Kinikilala nila na nakakaintriga ang diskubre at ito ay maaaring
nagpapakita ng problema sa standard na modelo, ngunit hindi sila handang isulat muli ang mga textbook hanggat walang mas matibay na ebidensya. Sinusubaybayan nila ang diskusyon, naghihintay ng mga bagong datos, at marahil ay nagpaplano na rin ng sarili nilang obserbasyon upang mabigyan ng linaw ang misteryong ito. Ipinapakita rin ng kwentong ito kung gaano kahalaga ang interdisciplinarity sa modernong siyensya. Ang diskubre ay ginawa ng mga observational astrophysicist. Ngunit para maipaliwanag ito, kailangan ang mga theorist na nagtatrabaho sa kosmolohiya, particle physics, at string theory. Kailangan ng mga statistician para suriin ang kredibilidad ng datos. Kailangan ng mga engineer para gumawa ng mas mahusay na mga teleskopyo. Pinag-iisa ng misteryo ng Great Wall ang pagsisikap ng daan-daang tao mula sa iba't ibang larangan ng siyensya. At syempre, ang mga ganitong diskubre ay nakakakuha ng malaking interes mula sa publiko. Ginugulo nito ang imahinasyon, pinapaisip tayo tungkol sa pinaka-fundamental na tanong. Paano nabuo ang universo? Nag-iisa ba tayo? Ano ang nasa labas ng ating nalalaman? Ipinapakita nito na ang siyensya ay hindi lamang koleksyon ng mga tuyot na katotohanan mula sa textbook, kundi isang buhay at kapana-panabik na pakikipagsapalaran na puno ng misteryo at hindi inaasahang pagbabago. Kahit pa sa huli ay lumabas na ang Great Wall ay isa lamang statistical artifact. Ang mismong pagtalakay dito ay nagdulot na ng malaking benepisyo. Pinilit nito ang mga siyentista na tingnan ang kanilang mga modelo sa ibang paraan at bumuo ng bagong pamamaraan upang masubok ang prinsipyo ng kosmolohiya. Subukan nating tanawin ang napakalayong hinaharap. Ano ang kapalaran ng mga dambuhalang istruktura tulad ng dakilang pader, Great Wall, sa ating universo na walang humpay na lumalawak? Mukhang isang malamig at nag-iisang katandaan ang naghihintay sa ating universo. Ang maitim na enerhiya, dark energy, ang misteryosong puwersang nagtutulak palayo sa mga galaksi, ay lalong mananaig habang tumatagal. Sa kasalukuyan, nakikita na natin ang paglayo ng mga malalayong galaksi sa bilis na lumalagpas pa sa tulin ng liwanag. Hindi ito lumalabag sa teorya ng relatibidad dahil ang mismong espasyo ang lumalawak. Nangangahulugan ito na nabubuhay tayo sa isang universo na may event horizon o haraya ng pangyayari. Ang liwanag mula sa mga galaksi na nasa likod ng harayang ito ay hindi na kailanman makakarating sa atin. Habang bumibilis ang paglawak, lalo pang lalapit ang harayang ito. Ang mga galaksing nakikita natin ngayon ay unti-unting mawawala sa likod nito. Sa loob ng 100 bilyong taon, ang sino mang nagmamasid sa ating galaxy ay tanging ang mga galaxy na lamang sa ating local group ang makikita. Yung mga magkakaugnay sa grabitasyon at hindi maghihiwalay. Ang lahat ng iba pang galaxy ay tuluyang maglalaho. Ang kanilang liwanag ay lubhang hihilain ng paglawak, kaya magiging ganap na di nakikita. Ang universo sa labas ng ating munting pangkat ng mga pulo, island group, ay magiging ganap na itim at walang laman. Kaya, ano ang mangyayari sa mismong dakilang pader? Hindi rin ito magagawang labanan ng walang hanggan ang naghaharing puwersa ng maitim na enerhiya. Bagamat ang mga supercluster sa loob nito ay may bigat ng grabitasyon para manatili, ang buong istruktura sa kabuuan ay malamang na hindi. Masyadong malaki ang 10 bilyong light years para mapanatili itong buo ng grabidad. Kaya, dahan-dahan, ngunit tiyak na pupunitin ito ng papalakas na paglawak ng espasyo. Ang mga supercluster na bumubuo sa pader ay magsisimulang lumayo sa isa't isa at dadalhin palayo lampas sa cosmic horizon. Pagkaraan ng trilyong taon, walang bakas na matitira
sa dambuhalang monumentong ito. Matutunaw ito sa lumalawak na kawalan. Ito ay isang medyo nakalulungkot na tanawin. Nabubuhay tayo sa isang natatanging kosmolohikal na panahon. Lumitaw tayo sa universo ng sapat na huli para mabuo ang mga galaksi at bituin, ngunit sapat na maaga para makita pa rin ang mga bakas ng Big Bang at ang ingranding istruktura ng kosmos. Ang mga sibilisasyon sa hinaharap, kung sila man ay lilitaw pagkalipas ng trilyong taon, ay mabubuhay sa isang ganap na naiibang mundo. Ang tanging makikita lamang nila ay ang sarili nilang grupo ng galaxy at iisipin nilang iyon na ang kabuuan ng universo. Hinding-hindi nila malalaman ang tungkol sa Big Bang, sa cosmic microwave background radiation, sa cosmic web pest o sa dakilang pader ng Hercules Corona Borealis. Ang kaalaman tungkol sa ating tunay na pinagmulan at sa malawak na sukat ng kosmos ay tuluyan ng mawawala sa kanila. Nagbibigay ito sa atin bilang isang sibilisasyon ng isang natatanging responsibilidad. Tayo ang mga saksi sa ginintuang edad ng kosmolohiya. Kailangan nating kumalap ng mas maraming impormasyon tungkol sa ating mundo habang hindi pa ito nagtatago sa likod ng tabing ng walang hanggang kadiliman. Ang bawat bagong pagtuklas, ang bawat bagong mapa ng universo ay isang mensahe sa isang bote na iniiwan natin para sa malayong hinaharap. Isang patunay kung ano talaga ang ating universo sa kaniyang bata at magulong panahon. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, muli nating pagnilayan ang pilosopikal na kahulugan ng pagkakatuklas na ito. Ano ba ang sinasabi nito tungkol sa ating pwesto sa universo at tungkol sa kalikasan ng mismong kaalaman? Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, hinangad nating makakita ng kaayusan sa mundo. Naghanap tayo ng simple at eleganting mga batas na maglalarawan sa lahat ng uri ng pangyayari. Ang cosmological principle ang rurok ng hangaring ito. Nagbigay ito sa atin ng komportable at mahuhulaang pananaw sa universo. Isang lugar na walang kaguluhan, kung saan pareho lang ang mga batas na umiiral at kung saan ang ating sulok ay hindi masama o mas mahusay kaysa sa iba. Subalit, ang Hercules Corona Borealis Great Wall ay walang awang sumisira sa idiliyang ito. Ipinapaalala nito sa atin na hindi obligado ang universo na umayon sa ating mga ideya ng pagiging simple at kaayusan. Maaari itong maging kakatwa, asimetriko, at puno ng mga anomalya at eksepsyon. Hindi ito ginawa upang maging madali para sa atin na maintindihan. Ang pagtuklas na ito ay nagtuturo sa atin ng intelektual na kapakumbabaan. Madalas nating isipin na ang ating kasalukuyang mga teorya ang siyang panghuling katotohanan, ang korona ng lahat ng paglikha. Ngunit ipinapakita ng kasaysayan, ng agham, na bawat panghuling teorya ay nagiging isang pagtatantya lamang, isang hagdanan patungo sa mas malalim na pag-unawa. Pinalitan ng teorya ni Einstein ang teorya ni Newton, hindi dahil nagkamali si Newton, kundi dahil gumana lamang ang kanyang teorya sa ilang partikular na limitasyon. Marahil, maging ang ating standard cosmological model na batay sa cosmological principle ay isa lang ding pagtatantya na gumagana ng mahusay sa maliliit na saklaw, ilang bilyong light years. Ngunit naglalaho kapag mas malayo na ang ating tinitingnan. Ang Great Wall ay isang daliri na tumuturo sa mga hangganan ng ating kasalukuyang kaalaman. Sinasabi nito sa atin, dito lampas sa linyang ito, nagsisimula ang hindi pa natutuklasan. Hindi na gumagana ang inyong mga lumang mapa. Panahon na para sa mga bagong ideya at bagong pagtuklas. Hindi ito dahilan para malungkot, kundi isa itong pagkakataon upang magbigay sigla. Ang pinakamahirap na mangyari sa agham ay kung natuklasan na natin ang lahat at nasagot na ang lahat ng katanungan. Ang mga misteryo at palaisipan ang siyang
gasolina na nagpapaandar sa pag-unlad ng agham. At ang Great Wall ay isa sa pinakamalaking misteryo na kinakaharap ng modernong kosmolohiya. Tinitiyak nito na ang susunod na henerasyon ng mga astronomo at pisiko ay magkakaroon ng maraming kapanapanabik na trabaho. Panghuli, ang pagtuklas na ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong pagdama sa kadakilaan at laki ng kosmos. Nabubuhay tayo sa isang napakaliit na planeta, sa tabi ng isang karaniwang bituin, sa isa lamang sa daan-daang bilyong galaksi, at ang ating realidad ay bahagi lamang ng isang istruktura na ito mismo ay maliit na detalye lamang sa isang mas engranding konstruksyon na ang sukat at kalikasan ay humahamon sa ating imahinasyon. Ang pakiramdam na tayo ay walang halaga sa harap ng universo ay maaaring nakakatakot, ngunit maaari rin itong magbigay inspirasyon. Pinalalaya tayo nito mula sa maliliit na problema sa mundo at ipinapaalala sa atin na bahagi tayo ng isang bagay na tunay na napakalaki at kahanga-hanga. At mayroon tayong natatanging pagkakataon kahit sa maikling sandali lamang ng ating pag-iral na mahawakan ang mga dakilang misteryo na ito at sikaping lutasin ang mga ito. At dito na nagtatapos ang ating mahaba at tahimik na paglalakbay patungo sa hangganan ng nakikita nating universo. Nasaksihan natin kung paanong ang simpleng kislap ng malalayong namamatay na bituin ay bumuo ng isang larawan ng isang bagay na di kapani-paniwala. Nakatagpo tayo ng isang istruktura na napakalaki at napakabigat na sa katunayan ay hindi dapat umiral. Ang Hercules Corona Borealis Great Wall ay hindi lang basta kumpol ng mga galaksiya. Isa itong matinding hamon sa kung paano natin naiintindihan ang kosmos. Nagdudulot ito ng pagdududa sa fundamental na prinsipyo ng homogeneity, kung saan nakasalalay ang buong kosmolohiya ng ikadalawampung siglo. Dahil dito, napipilitan tayong isaalang-alang ang pinakamapangahas at pinakapantasyang ideya mula sa mga labi ng Big Bang tulad ng cosmic strings hanggang sa mga peklat ng banggaan ng ating universo sa mga parallel universe. Siguro, isa lang itong statistical illusion, isang laro ng pagkakataon or pagkakamali sa pagmamasid. Pero maaari ring ito ang unang tunay na patunay na ang ating universo ay mas komplikado, mas mayaman, at mas misteryoso kaysa sa inakala natin. Nakakagulat, hindi ba? Akala natin, naiguhit na natin ang pangkalahatang mapa ng mundo. Pero mukhang may isang buong bagong kontinente na nagtatago sa labas ng ating mga hangganan. Ang kwentong ito ay isang perpektong halimbawa kung paano gumagana ang siyensya. Hindi ito natatakot sa mga anomalya. Sa katunayan, hinahanap pa nga niya ang mga ito dahil ang mga misteryong tulad nito, ang mga maling bagay tulad ng Great Wall, ang nagtutulak sa atin, na nag-uudyok sa atin na lumikha ng mga bagong teorya at makamit ang mga bagong pagtuklas. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras na ito kasama ko habang sinisid natin ang isa sa pinakadakilang misteryo ng modernong siyensiya. Sana ang paglalakbay na ito ay hindi lang nakapagbigay sa inyo ng kaalaman, kundi pati na rin ng katahimikan. Kung nagustuhan ninyo ito, mangyaring suportahan ang channel. I-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga bagong sleep lectures tungkol sa mga hiwaga ng universo. Ngayon, bago kayo tuluyang dalawin ng antok, may isang tanong ako sa inyo. Sumulat sa comments. Alin sa mga teoryang nagpapaliwanag sa Great Wall ang sa tingin ninyo ay pinakaposible o kaya naman ay pinakamaganda? Cosmic strings, multiverse, o may iba pa kayong naiisip? Magandang gabi at naway maging malinaw ang inyong mga panaginip tungkol sa malalayong mundo.